of the nation. Malaking sunog ang sumiklab sa labas ng Kuala Lumpur sa Malaysia. Batay sa investigasyon, dulot yan ng pagtagas sa pipeline ng kanilang state-owned gas company. Sa ulat ng local media, 145 ang sugatan. Natupok ang mahigit 200 bahay at mahigit 300 kotse at motorsiklo. Nasara na ang valve ng pipeline at naapula na ang sunog. Huli kamang ilang residente o insidente ng pananakit na nagugat sa init ng ulo, gaya ng pulis na sinampalang isang sibilyan sa presinto. May report si Oscar Oida. Ano, sir? No! Gusto rin. Hindi ako ganito! Sir, Ha? di ba? Gusto kayo! Tayo! Sampal at mura ang inabot ng isang lalaki sa kamay ng isang pulis sa mismong presinto sa Pasukin, Ilocos Norte. Ayon sa Ilocos Norte Provincial Police Office, nagtungo sa presinto ang ilang lalaking sangkot sa komosyon sa isang lamay. Habang nasa istasyon, hindi umano maganda ang pananalita at malakas ang boses ng isa sa mga lalaki, kaya nagalit ang isa sa mga pulis. Gusto rin. Hindi ako ganito! Inalis muna sa pwesto ang 3 pulis na nasa viral video, pati na ang hepe ng Pasukin Police. We do not condone yung ganitong klase ng actions naman. Hindi pwede yung dahil mainit na ang ulo mo, dahil unruly yung civilian, gagawin mo na yung hindi rin nararapat. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Ang Provincial Director ng Ilocos Norte Police humingi ng paumanhin pero nagpaalala rin sa mga sibilyan. Pagka nasa station po tayo, kailangan makipag-cooperate din po kayo sa ating kapulisan. Sunod-sunod na suntok at tadyak naman ang inabot ng dalagitang yan sa kamay ng mga kapwa minor de edad sa Talisay, Cebu. Sa paunang impormasyon ng Talisay Police Women and Children's Desk, may mga sinaktan umano ang nakuyog, kaya siya ginantihan. Isinailalim na sa intervention ang mga minor de edad. Ipinatawag din ang kanilang mga magulang. Viral din ang videong ito ng away ng mga bisita sa isang resort sa Kalumpit, Bulacan kagabi. Bigong mapahupa ng lamig ng tubig ang init ng kanilang ulo. Agad itong nirespondihan ng pulisya, pero pagdating nila roon, nagkabati na raw ang dalawang grupo. Yung dalawang grupo po, mga taga Manila po sila, Tondo at Quiapo. Belong din sila sa isang religious sect po. Kaya yung mga elders na sinunod naman nila. Hindi na rin nagreklamo ang pamunuan ng resort, pero nagpaalala pa rin ng mga otoridad. Ngayon tag-init na at mas marami pang magsisipunta sa mga resort, lalo yung mga umiinom. Maging malamig lang po yung ulo natin. Iwasan po natin magkapikunan, lalo po yung may mga umiinom. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Epektibo na ngayong araw ang dagdag singil ng Manila Water. 4 centavos per cubic meter ang average na dagdag sa bill. Sa mga residente, katumbas yan ng dagdag na 21 centavos kung aabot sa 10 cubic meters ang konsumo ng tubig. Ang dagdag singil ay dahil sa inaprubahang pagtaas ng Foreign Currency Differential Adjustment. Ito yung adjustment sa binabayarang utang ng Manila Water para sa kanilang mga proyekto na nakadepende sa palitan ng piso at dolyar. Dead on the spot sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril ng isang driver sa Malabon at isang negosyante sa Cebu. Yan ang mga spot report ni Mark Salazar. Dugo ang humandusay ang lalaking ito ng barilin pasado tanghali sa Pampano Street, Longos, Malabon. Blanco sa motibo sa krimen ang amo ng biktima. Personal driver niya ito at matagal na raw niyang kakilala. Kasi nasuldo ako ng opisina, siya kumain, bumili ng sigarilyo. Pagbalik niya dito, yun, dinaril niya siya. Tinitignan pa natin lahat ng anggulo, no? Kasi ang titignan natin kung anong negosyo. Kanina may kausap daw siya at bumili lang ng sigarilyo sa katabing sari-sari store. At habang may kausap sa telepono, ito nga nilalipitan ng dalawang lalaki na naka-jacket at bigla siyang binaril. Nasa soko na ang labi ng biktima para i-autopsy.
Kasama na ring sinisiyasat ang 2 basyo ng bala na nakuha sa crime scene at mga kuha ng CCTV sa paligid. Sa Tabogon, Cebu, dead on the spot sa kalsada ang isang negosyanteng 51 taong gulang. Binaril siya pagkagaling sa kanyang hardware. 3 ang sinasabing salarin. 2 suspect na parehong taga Cebu City ang naaresto sa follow-up operation. Patuloy ang investigasyon. Naaktuhan naman ng pulisya na nagdodroga ang tinutugis nilang suspect sa pamamaril na nangyari noong Sabado sa Talisay City, Cebu. Sugatan sa pamamaril ang lalaking edad 49. Batay sa investigasyon, nagalit ang suspect nang makita niyang suot ng biktima ang kanyang jogging pants. 2 pang kasama ng suspect na nagdodroga ang arestado. Lahat mahaharap sa kaukulang reklamo. Sinisika pang makuhanan sila ng pahayag. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Na-rescue ang isang lola at 2 apo niya sa natrap sa Sky Villa Condo Building na gumuho matapos ng lindol sa Mandalay, Myanmar. Nakuha na ng dalagitang apo ang pagkakaipit nila sa gumuhong kondo. Kita ang kanyang sugatang lola at nakatatandang kapatid. Mabuti na lang at may espasyo pa kung saan sila nagpunta hanggang sa ligtas na nailabas ng mga rescuer. Sa parehong gusali nakatira ang patuloy na hinahanap na 4 na Pilipinong nawawala. Dalangin pa rin ng kanilang pamilya na masagip na sila, lalo't dumating na sa Myanmar ang unang batch ng Filipino Medical and Rescue Team sakay ng 2 C-130 plane. 71 ang dineploy mula sa Special Rescue Units ng Air Force, Army, MMDA, BFP at pribadong sektor. Isang field hospital at logistics stations ang kanilang isi-set up. Handa rin manong tumulong ang Department of Migrant Workers sa iba pang Pilipinong nasa Myanmar. Mga miyembro ng gabinete hindi nadadalo sa Senate hearing si April 3 kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sulot ng palasyo, idinahilan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nasagot na nila ang mga tanong ng Senate Committee on Foreign Relations sa pagdinig noong March 20. Dahil dyan, muli raw nilang iginiit ang executive privilege. Nalulungkot daw si Senadora Marcos dahil marami pa raw silang tanong. 2 Malaysian national arestado at inihabla sa Bacolod City. Isinumbong sila ng isang Pinay na ginamit daw siyang model para sa kanilang love scam. Bistado ring overstaying sila sa Pilipinas at expired na ang visa. Wala pa silang pahayag. 3 tonelada ng kamatis sa Pavia, Iloilo nabulok. Ang ilan ipinakain nilang sa mga alagang hayop. Sobra-sobra kasi ang supply kaya may mga hindi na ibenta kahit nasa 4 hanggang 8 piso na lang ang presyo kada kilo. Bulkang Kanlaon, 4 na beses na nagbuga ng abo kaninang umaga. Nakaranas ng ashfall ang ilang bayan sa Negros Island. Kahapon, nagbuga ito ng abo sa loob ng 3 oras, pinakamatagal mula noong January 2024. Nasa alert level 3 pa rin ang bulkan at babala ng PhilVolks, may banta pa rin ito ng explosive eruption. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 41 days bago ang eleksyon 2025, muling nag-ikot ang mga senatorial candidate para ilatag ang kanilang plataforma. May report si Tina Panganiban Perez. Mas paigtingin ni Senador Lito Lapid ang kaalaman ng publiko sa free legal assistance. Subsidiya para sa bayarin sa kuryente ang isinusulong ni Congressman Rodante Marcoleta. Pagpapalawak sa mga benepisyo ng barangay officials ang itinutulak ni Senadora Amy Marcos. Kasama niya sa pagtitipon si Senadora Pia Cayetano. Si Kiko Pangilinan, ipinaalala na bumoto batay sa track record ng kandidato. Dumalo sa General Assembly ng Liga ng mga Barangay, sina Manny Pacquiao, Nung naging senador po ako, nag-file po ako ng Tito Soto, parol. Senador Francis Tolentino, Signal light. Tulfo. Congressman Erwin Tulfo, Umuulan, pawis. Benhar Abalos, Sabi ko nga, mas at Senador Bong Revilla. Paglaban sa korupsyon ng pangako ni Ariel Kerubin sa tricycle drivers.
Nag-motorcade sa Candoni, Negros Occidental si Congressman Bonifacio Bosita. Kapakanan ng children with special needs ang ipinaglalaban ni Angelo de Alban. Uunahin daw ni Senador Bongo ang paglalapit ng serbisyo sa publiko. Tututukan ni Ping Lacson ang paglaban sa korupsyon. Nag-motorcade sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila si Atty. Raul Lambino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ruru Madrid na ospital matapos maaksidente sa isang eksena sa Lolong, Pangil ng Maynila. Ayon sa kanyang doktor, nagkaroon siya ng hamstring strain. Bukas daw malalaman ang resulta ng kanyang MRI at dalangin ng aktor na hindi naman malala ang kanyang lagay. Nagpasalamat siya sa mga sumusuporta at nagdarasal para sa kanyang paggaling. Meron po itanong ito. Oo, hindi. Kayo ba ni Paul Salas ay nagkahiwalay na? Opo. Hiwalay na kami dito. So wala pong third party. Yung bakit, I think, it's better if you hear from him. After 4 years of being together, emosyonal na ni-reveal ni Mikey Quintos sa Fast Talk with Boy Abunda na last month pa sila nagsimulang mag-usap tungkol sa anyay mutual decision nila. Paul, thank you. So 4 years? Transformative experience naman daw for Carla Abellana ang kanyang journey sa pagpapa-freeze ng eggs. Ibinahagi niya rin ang step-by-step process sa Instagram. So another round of injections and tablet medication. And I go back in 3 or 4 days. Let's keep doing this. Sparkle star Rabia Mateo nag-skydiving sa Texas. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakaginto si world number 4 EJ Obiena sa 2025 Taiwan International Pole Vault Championship. Kahit makapalang hamog sa paligid na clear ni EJ ang paglundag sa taas na 5.5 meters. Tinawag niya itong leap of faith at labis niyang ipinagpapasalamat. Ngayong April Fool's Day, no joke ang taunang tradisyon ng isang grupo. Hiking in the middle of EDSA, Quezon City para makonquer ang pagkataas-taas na Mount Kamuning. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. So, we just come from the... Makipon, matarik at tiyak na nakakalula. climbing up the east face. The east face of Mount Kamuning. It's Mount Kamuning, standing at 70 meters above sea level. Tinaguri ang Urban Everest ng EDSA na napasama pa sa isang hiking app. Going up again! Di basta-basta, from ascent to descent, guaranteed ang nginig ng tuhod. Kaya up for the challenge sina Albert Labrador. Taon-taon nilang summit goal ang Mount Kamuning. Karamihan sa mga kasama niya, talagang mountaineers. Nakapagyaya pa nga ng ilan para sa climb na April Fool's tradition na raw nila since 2019. At isa lang ang kanilang napapansin. Ramdam pa rin ang literal na nakakangatog na summit. Pero simula nang itayo ang 10 million peso pedestrian overpass na ito ng MMDA sa kanto ng EDSA at Scout Borromeo, may ilang pagbabago na raw na ginawa. Tulad ng paglalagay ng rest area, landing area para mabawasan ang tarik ng aakyatin. Binatikos din ito noon dahil sa kipot at delikadong railings. Pero dati nang sinabi ng MMDA na ang taas nito ay base sa guidelines ng MRT3. May ilan pa rin namang gumagamit nito, pero gaya ni na Albert, hirap at dapat ingat. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.